Ang Biblia po ay ang natatanging aklat na kung saan matatagpuan mo ang buhay na walang hanggan. Walang ibang kasulatan sa buong sansinuko na maaari mong matagpuan o mahanap ang buhay na walang hanggan maliban lamang sa Biblia. Sinabi na nga po mismo ng ating Panginoong Hesus doon sa mga Pariseo sa kanilang kasulatan. No? Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa pag-aakala ninyo na matatagpuan nyo ang buhay na walang hanggan. Ang kasulatan ito ang nagpapatotoo sa akin. Ang ating Biblia, nasusulat dito yung kautusan ni Moises. At naisulat din dito ang mga katuruan ng ating Panginoon Hesus ang kanyang ipinahayag. Hindi mo matatagpuan ang buhay na walang hanggan sa ibang kasulatan. Dahil sa aklat ng Quran, wala rong buhay na walang hanggan. Sa Quran, ang sinusunod nila ay si Muhammad. Si Muhammad ay tao at ayon sa kanyang sinariling kaisipan, ginawa niya ang Quran. Hindi mo matatagpuan ang katotohanan sa Quran, pero ang Quran din ay maaring ayon sa mga na-convert na mga Muslim papuntang Kristiyano, ang Quran din ang nagturo sa kanila kung saan nila matatagpuan ang katotohanan. At yun nga ay ang pagtugon o pagbabasa o kilalanin ang Panginoon Hesus sa pamamagitan ng Biblia. Doon sila napalaya. Dahil sa kasulatan nila sa Quran, hindi ka mapapalaya doon dahil lagi pa rin nila pinapanalangin. Give us the truth. Give us the truth. Ibigay mo sa amin ang katotohanan. Ganun pa rin ang panalangin ng mga Muslim. Sa Torah, na tinatawag naman po ng mga Judaism, sila ang meron tinatawag na Torah. Yang Torah po na yan ay ang mga aklat ni Moises. Yun yung sa ating Biblia nakasulat dito, yun yung Pentateuch o yung 5 libro. Yun ang aklat ng Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus at Deuteronomy. Ano ang ibig sabihin nun? Kung sila may kasulatan na sinusunod, kulang. Pero tayo, nandito ang Quran Torah at nandito rin ang katotohanan, ang mga pahayag ng anak ng Diyos. Kaya, napaka-ironic lang na maraming mga Kristiyano o maraming tao na binabaliwala ang Biblia, nabasahin, kilalanin, aralin, pagnilay-nilayan ang kasulatan ng Biblia. Samantalang pag tayo, ang mga tao, gusto nila magbasa ng mga libro ayon sa gusto nilang desire, gagastos yan ng libo-libo. Tatandaan ko pa noon, di ba? Yung panahon ng movie ng Harry Potter, di ba? Magkano yung isang aklat noon? Libo-libo. Para nga magkaroon sila ng koleksyon ng libro ng Harry Potter na yan, talagang ginastusan nila ng libo-libo. Pero ano nangyari in the end? Siyempre, ano ba ang tinuturo ng Harry Potter na yan? Puro witchcraft. May isa akong kakilala, may isa tayong kakilala dyan. Nung binili niya ang mga libro na yun, pinagmamalaki pa niya nung una. Pero nung naunuwaan niya ang katotohanan, alam niyo din sinabi niya, yung ginastos ko na to, pinakita niya to sa church, sinunod lang niya. Kasi witchcraft. So walang saysay. Kahit na ginastosan mo pa ang mga libro yan, pockets books, pocket books sa mga ginagastosan. Ang mga panahon namin, di ba? Yung mga bata-bata pa, yung mga song hits pa nga niya, di ba? Ginagastosan ating mga ganun. Pero ang Biblia, marami ang nagpapahingi nito for free. Marami ang nagdo-donate ng Bible for free. Pero napaka-ironic na bakit ang tao ayaw basahin o nawawalan ng interes na basahin ang Biblia. Dahil ang Biblia po,
is a spiritual book. At alam natin, itong spiritual na libro na ito ay katotohanan. Ang tao, pagdating natin sa katotohanan, napakawalang interest natin. Pansinin mo, pagdating sa mga kalokohan, pagdating sa mga bagay na mga kasinungalingan, napakabilis mag-interact ng mga tao. Napakabilis nila magkaroon ng interest. Kapag sa kalokohan, yung mga nambubuto, nang aakit, nang i-scam, diba? Pag sinabi na ganito dahil sa matatamis, mabubulaklat, na mga pananalita, na mga sinasabi, matatamis na mga pangako, napakabilis paniwalaan at pakinggan ng tao. Napakabilis na sumunod ng mga tao. Ay, yayaman na agad ako. Sa halagang ganitong puhunan, ibibigay ko. Sige, hahanap na ng paraan yan. Sukdo lang magbenta ng mga laman ng bahay, mangutang, para lang maibigay yung sinasabi ng taong nangako na yun. But in the end, sabi talaga ng Biblia, Numbers 23:19, sinungaling ang tao. So anong nangyayari sa mga pangako na yun? Wala. In the end, sabi na-disappoint ka kasi na-scam. Pero ang Biblia, ang pangako ng Diyos dito, hindi po nabibigo. Sino ang nabibigo? Ang tao ang nabibigo na panghawakan ang pangako ng Diyos. Pero ang Diyos hindi siya nabibigo sa pagtupad sa kanyang pangako. Tao lang ang bumibitaw. Si Jesus po, no? Ang Biblia, sabi nga niya, ang kasulatan ito ay nagpapatotoo sa akin. Si Jesus po ang salita ng Diyos. Jesus is the Word of God. Alam po natin yan kapag binabasa po natin ang John chapter 1. Ano? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Alam niyo po, subukan niyong i-search, ano ba yung original meaning ng salitang Word? Pag i-search mo po yan, ang original meaning po yan ay originem, o origo. Sa Latin. Sa salitang Latin, origo or originem. Ang ibig po sabihin ng originem, kapanganakan or birth, beginning. O ibig sabihin nun, existing before. Nauna na nag-exist. So, pagdating po natin sa dictionary pa lamang, original na meaning, tama ang sinasabi ng Biblia na in the beginning was the Word. Mula pa lang ay nandoon na ang salita. Ano? Beginning. At yung word na tinutukoy dito sa John chapter 1 ay logos. Hindi ito yung verbal na lingwahe na sinasalita natin na word. Ano? Hindi ito yung salita natin sinasalita. Kundi ito yung panimula na existing na naroon. Siya ay persona. Ano? Ito ay persona. May damdamin, may intellect, ano? May kakayahan. Isang persona, kaya ang tawag sa kanya rin ay Logos. And that is the Word of God. Kaya nga, kung ating talagang aaralin na sinasabi dito, Jesus is the Word of God, ay hindi po natin yan maitatanggi. Hindi natin yan kakayanin na itanggi maging sa logical na definition ng mga likha o ng mga isinulat sa mundo ito. Kaya naman si Jesus, kung makikita po natin, no, nung pumarito,
Jesus is also the command of God. Si Jesus din mismo ay ang utos ng Diyos. Paano siya naging utos ng Diyos? Siya ang utos ng Diyos in action. Bakit in action? Dahil tinupad niya ang utos ng Diyos. Siya ang katuparan ng salita ng Diyos. Siya ang katuparan ng utos ng Diyos. Sa John 6:38, ano pong sabi dito? Naparito ang Panginoon Jesus hindi para tuptin ang kanyang sariling opinion o sariling kagustuhan. Sabi niya, ako ay bumaba sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. For I have come down from heaven to do, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. So, ibig sabihin, ang Panginoon Jesus, dahil ito'y kalooban ng Diyos, may utos ang Diyos, at tinupad po ng Panginoon Jesus ang utos na yun. Kaya nga sabihin niya, I have the authority to lay down my life and take it up again. This command I receive from my Father. Meron akong otoridad, sabi ng Panginoon Jesus, na ibigay ang buhay ko at kunin ko itong muli. Ito ay utos na tinanggap ko mula sa aking Ama. Kaya nga si Jesus mismo ay the Word of God in action. The command of God in action. No? Kung papansinin po natin sa Biblia, in John chapter 1, verse 3, ano sabi niya ron? By His Word. Sa pamamagitan ng salita, nalikha ang lahat. Okay, sabi ko niya dito. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Hindi ba pag binabasa sa simula, sa panimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa John chapter 1. Okay? Noong pasimula ay naroon na ang salita. Kaya nga word. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay? So, sabi niya sa 2, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Sa 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya ang nalikha. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Kaya nga si Jesus mismo is the actual command of God na isa katuparan at nalikha sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay. By His Word. Okay? Si Jesus po, no? Kasama siya ng Diyos na Ama nung panimula pa sa paglikha. Siya yung tinatawag na craftsman. Sabi dito sa Proverbs 8:30. Sino ba si Jesus? Kadalasan, pag tinitingnan natin ang Panginoon Jesus o tinitingnan ng marami ang Panginoon Jesus, iniisip lang nila na si Jesus lang ay tao. Pero hindi nila maintindihan in Proverbs 8:30, nang likhain, sabi niya, ang langit, naroon ako. I was alongside. He was the craftsman. Sa pamamagitan niya, ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya sa akin. Siya ay aliw. Okay? Then I was the craftsman. Sabi sa English, ano? Mahirap intindi. I was the craftsman. Pag sinabi mong craftsman, taga-hubog, di ba? Alam niyo yung craftsman? Sino narito nakakita ng mga craftsman? Doon yung nag-uukit ng mga kahoy-kahoy, di ba? Craftsman ang tawag sa kanila. So, manggagawa. I was the craftsman, ibig sabihin, pag inukit yan, hinuhubog niya. Kung ano yung klase ng uukitin niya, hinuhubog niya yan. Kung mukha yan, talagang uhubugin niya ng itsura ng mukha. Kung mukha ng isang identity yan, ihuhubog niya.
So, bawat detalye, pag sinabi mo craftsman, bawat detalye, inuubog niya yan, inuukit niya yan. Mula sa mata, sa ilong, sa tainga, yung mga kurba-kurbada, talagang hubugin yan, pati sa buhok. So, yun ang ibig sabihin ng yun ang trabaho ng craftsman. So, kapag sinabi na dito na si Jesus, I was the craftsman at His side, I was filled with delight, day after day, rejoicing always in His presence. Nung sinabi na si Jesus ang craftsman sa paglikha ng langit at ng lupa, ibig sabihin ng nun, bawat detalye na nakikita mo dito ngayon sa mundong ito, hangin, lupa, sa bawat shape ng dahon na yan, sa bawat mga shape ng mga klase ng mga hayop at mga nilalang na yan, hinubog yan ng Panginoon Jesus. How wonderful. Yang nakikita mo, binabalik-balikan mo sa dagat, sunrise, sunset, lahat ng detaling yan, all crafted by Jesus. Manghang-mangha ka, di ba? Manghang-mangha ka sa kahit sabihin mo, yung amusement na park na yan ay ginawa ng tao, man-made, hindi. Sino ba ang lumikha ng mga inilagay mo dyan sa mga amusement na yan? Sino ba ang lumikha ng hinubog mo ang parke na yan? Yung mga halaman na nilagay mo dyan, sino lumikha niyan? Yung mga kulay-kulay ng mga bulaklak na yan, sino lumalang na yan at lumikha na yan? Craftsman. How wonderful. How great. Kamangha-mangha. So kung titingnan mo kung talagang ikaw ay malawak ang pagkakaalam mo patungkol sa ating Panginoon Jesus, sobra kang mamamangha dahil sa bawat lugar na iyong pupuntahan at ikaw ay mamamangha, supposedly, unang-una mong maaalala at pupurihin dyan ang Panginoong Jesus. Marami sa atin, wow, ang ganda naman nito, ang galing, sino gumawa nito? Ikaw, nakukuha ng credit sila yung may-ari, di ba, na gumawa dito. But no, lahat po na niya nagmula sa Panginoong Jesus. Saan pa? Ano pa yung mga craft niya yan na bawat detalye? Even in chemistry, kung paano nalikha, the energy, electricity, kung paano tumatakbo yung mga kuryente na yan dyan, kung paano nag-flow yung, at nagkakaroon ng ilaw ang anong mga bombilya, though ang mga tao hinubog lang yan, nirecreate nila, hindi actually nirecreate na nirenovate, ininnovate nila yung idea, hinubog nila. From the raw materials na nandyan na, andyan na yan. Hinubog lang ay kinultivate lang ng tao. Kung wala ang mga bagay na yan, yung atoms na yan, yung mga klase ng mga chemicals na ginagawa maging sa dinamita, o mga nuclear energy na yan, kung wala yung mga elemento na yan na likha ng Panginoon Jesus, hindi makagagawa o walang magagawang anuman ang sangkatawan. Pero andyan yan, inilagay yan ng Diyos. Bawat detalye. Maging bawat detalye sa loob ng iyong katawang pisikal. Ano ba? Hindi mo nakikita. Pero sa loob ng katawan mo, may cells. At yung mga cells na yan, anong kailangan nila mga elemento? May iron, may vitamin C, di ba? Halos lahat nga nang nandun sa table of elements meron tayong content niyan sa loob ng katawan natin. Pero hindi siyempre ganun kadami. Portion o maliit na maliit lang. Halimbawa ang iron, di ba sinasabi ko nung panakaraan? Ano ba ang iron? Bakal. Di ba? Iniinom mo, pag umiinom ka ng, sino nakasubok uminom dito ng vitamin iron, vitamin C ng capsule? Di ba pag yung nilunok yun, tapos may aftermath na aroma parang lasang kalawang. Di ba? Kasi ang katawan natin meron niyang iron, ibig sabihin yung mismong literal na iron, pero napakalit na portion na. Kasi kapag dumami yan, sobrahan naman yan, poison. Mapapoison ang katawan natin. So imagine, hanggang sa kalit-liit ang detalye ng ating katawan na ninubog ng Diyos, alam na alam niya yan. Kaya nga, bawat karamdaman natin, kung ano man ang problema sa ating katawan, tanging ang Panginoon Jesus ang may alam niyan kung paano masolusyonan. Paano mapagaling, paano maayos. Even doctors, hindi po nila kaya solusyonan yan.
Pwede ka nilang ma-diagnose na ganito ang sakit mo. Pwede nilang i-neutralize kung ano man yung kakulangan na vitamin sa iyong katawan. Pero kapag yung halimbawa, may mga karamdaman na talagang masira yung mga parts ng iyong katawan, hindi nila kayang solusyonan. Halimbawa, yung cells natin, hindi ba, everyday, meron tayong cells na namamatay. Tama? So, yan yung dahilan kung bakit tayo tumatanda. Okay? Kaya tayo lumilipas. Bakit ang mga scientists na ngayon, hindi nila magawa na totally na maging lasting yung lahat ng cells na mabuhay. Though, pwede lang i-prolong. May kakayahan ng scientist na i-prolong o pahabain. At makagawa ng mag-regenerate yung cells natin ng mas mabilis. Pero yung panatilihin ito ng habang panahon, walang kakayahan ang scientist. And that's why Jesus designed na magkaroon ng spiritual life sa buhay ng tao. Bigyan siya. Kasi the Spirit is everlasting. At dahil sa pag-ibig niya sa tao, binigyan ng pagkakataon na hubugin natin ang ating sarili upang maging kalugod-lugod sa Kanya to last forever. To last forever. Supposedly, hubugin natin yan na ayon sa pamantayan ng Diyos. Pero, binigyan din tayo ng kalayaang mamili kung paano natin huhubugin yung ating personality, paano natin huhubugin yung ating sarili na maglalast forever, na mananatili ng pakilantaman. And that's why Jesus gave us eternal life. Dahil yung ginawa niya na ito na physical and material, He designed, dinisenyo na niya talaga yan, noon pa man, meant to be destroyed. Talagang lilipas at lilipas. Kaya niya binigyan ng tao ng pagkakataon na mabigyan ng espiritual na buhay dahil meron din siya nilikha for eternity. Lumikha siya ng bagay na will last shortly at lumikha siya ng mga bagay that will last eternally. Kaya nilikha muna niya ang heaven. At pagkatapos na nilikha ang heaven, nilikha niya in heaven, the material world, inside the heaven. Kaya ang universe, kung titignan natin, it's just inside the bigger picture. Kaya kukumpara natin, kaya sinabing outside the heaven, yung lugar na ito, kasi merong great chasm, nung saan pagkatapos nalikha ang langit, then lumikha ang Diyos ng isang lugar kung saan nilagay ng great chasm o yung tanika lang, hindi mapapatid, na maghihiwalay from the heaven itself. Yun ang universe o ang mundo ng mga patay o kadiliman. And that is the universe. Kaya nga sa universe ito, dito sa universe nito, pasin mo why there is the darkness. Dito mapapasin mo, there is a part na there's absence of life. Kaya may death, may kamatayan. Kasi ang ibig sabihin po ng kamatayan ay absence of life. Dahil ang Diyos, He is life. And in heaven is full of life. Ang heaven, wala pong bagay sa langit na panandalian lang. Gusto talagang heaven, Lahat po ng bagay doon is for eternity. Kaya nga from here, mula dito sa universe ito, here on earth, we cannot bring any. Wala tayong pwedeng idala doon dahil walang bagay doon na temporal. Dito lang po, nasa mundo lang po natin ngayon ang mga temporal na bagay. Kaya napaka-babaw na dahilan na ito ang pagtuunan natin ng buong buhay natin. Pag ito ang maging focus para lang tayo mabuhay, yung mga bagay sa mundo ito, napakawalang saysay. Kaya linawin po natin, alamin natin. So Jesus is the craftsman. And He existed before all creation. Pero ang tingin lang ng tao, dahil sa pagmamalit nila, kapag tao lang ang tingin natin sa Panginoon Jesus, paano siya?
paano siya naging craftsman? Sasabihin pa na maging craftsman ay tao lang naman siya. Alam naman natin kung gaano kalimitado ang pag-iisip ng tao. Ano ba ang kakayahan ng tao kumpara sa kakayahan ng Diyos? Kaya ngayon ang dahilan kung bakit napaka-ignorante natin kung iisipin natin na tao lang ang Panginoon Jesus. Hindi natin dinideny. Sabi ko, hindi natin dinideny si Jesus ay tao, pero hindi din natin dinideny na siya rin ay Diyos. Kasi kasama siya ng ika. A true Christian, dahil ang Panginoon Jesus, He is the actual command of God. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, ang totoong Kristiyano, ay nakikita, supposedly, nakikita niya si Jesus, ang mga utos ng Panginoon Jesus, dapat tinitingnan niya na Panginoon din mismo. Gaya ng binabasa natin, ang salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Diba? Kung ang salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo, therefore, kung sinasabi natin na si Jesus ay Panginoon, ibig sabihin nun, ang salita din po niya ay Panginoon. Kaya nga, marami ang nagsasabi, Jesus is Lord, Jesus is Lord. Pero, bakit hindi ninyo sinusunod ang aking utos? Yan na nga yung ating main text. In Luke 6:46, sabi nga niya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon, hindi niyo naman sinusunod ang mga utos ko. Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko o ang utos ko? So you see, tumatawag ka, Jesus, ikaw Panginoon, pero yung utos niya hindi mo ginagawa, napakalaking ka-ipokrituhan. Kasi kapag sinabi po niya Panginoon siya, ang utos din po niya mismo ay Panginoon. Kaya kung pag ninilay-nilayan natin ang kanyang salita, hindi lang basta pinakinggan natin, hindi lang basta narinig natin yung sinabi ng Panginoon Jesus, ay basta alam ko, ikaw ay Panginoon, pero yung utos, binabaliwala natin yung kanyang salita. Ibig sabihin na po nun, tumitingin ka lang sa kanya as, image. Idolatry. Imahe, kasi nakasangkal ka lang doon sa idea na there is a persona na nagsabi, pero yung utos niya hindi mo ginagawa. So nandun ka na para ka lang katumbas nun na wala ka nga nakalagay dyan na rebulto, pero in your imagination, meron kang nilikhang bagay o katahang isip na nandoon. Kasi ang totoong pagsunod, ang totoong pagpupuri o worship ay yung kahit wala na sa dyan yung utos na binigay sa atin, yung salita na binigay sa atin, nag-rule. Ibig sabihin, naghahari sa ating buhay. Kung ang salita ng Panginoong Jesus ay hindi naghahari sa atin, ibig sabihin, hindi natin sinusunod, paano natin masasabi na siya ay ating Panginoon? Let us evaluate. Ano ba yung kaignorantehan natin sa utos ng Diyos? Madalas kasi, hindi lang naman ikaw. Marami ang mga Kristiyano na minsan nadidisregard nila this idea. Akala lang nila, yes, Jesus is Lord. Sasayaw-sayaw ka, kakanta-kanta ka, pero ang tanong, kailan mo ba talaga totoo na naranasan ang Panginoong Jesus o ang Diyos? Nung ikaw nga ba ay nagkanta-kanta lang, sumayaw-sayaw ka lang? Sa buhay ni David, ito yung paborito nila. Bakit daw masaya, nagdulundagan ng mga Kristiyano at pag kumakanta at pupuri? Sa buhay ni David, ginawa na yon after niya maranasan ang Diyos. Kaya siya nagagalak, sumayaw-sayaw dahil naranasan niya ang Diyos. Hindi yung nagsayaw-sayaw na siya, tapos bago pa siya, nagkanta-kanta siya, tapos bago niya naranasan ng Diyos. Hindi ganoon. Dahil naranasan na niya yung ganda ng loob, kaya nagdiwang siya, kumanta siya, at sumayaw. Okay. Tingnan naman natin. In the times of Elijah,
Eliza mismo. Yung tumawag ng apoy, nung nakipagtunggali, yung mga bulaang propeta, yung mga propeta ni Baal, ano? Doon sa apoy, masusunugin. Okay? Ano? Okay? Sinong nauna? Ano ang ginawa ng mga propeta ni Baal para lang tumawag daw ng apoy? Handol sila. Nagkakanta-kanta, nagsasayaw-sayaw, di ba? Sayaw-sayaw, lundag-lundag, ano? Pero hindi tumutugon yung Baal na kanilang Panginoon. Ano? Hindi tumutugon sa kanya. Ano bang ginawa? Ando na, sinaktan na nila ang sarili nila, sinugat-sugatan nila, tapos sumisigaw, woo! Sumisigaw-sigaw sila. Parang, sige, sumigaw pa kayo, baka sakaling marinig kayo. Okay, tingnan natin. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito mula umaga hanggang tanghali. Tinawagan nila si Baal, 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 pakinggan mo kami. Sigaw nila. Okay, samantalang, okay, pasayaw-sayaw sa paligid ng mga altar na itinayo. Yan, dahil sasayaw sila, ba? Ngunit walang sumagot. Okay? Nang katanghalian na hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya ay nasa palikuran. Makasap din si ano din, no? O baka naman may pinuntahan lang. O baka naman natutulog. Kaya't kailangan gisingin. Okay? Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Kita mo yung pinagagawa nila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa ring tinig na o anumang sagot. You see? Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, at binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya ito ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha na kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at kahoy. Ganoon din, buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos ulit ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Okay? Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kailang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon di, nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy, at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. You see? Ano yung kaibahan ng ginawa ni Eliza doon sa ginawa ng mga propeta ni Baal? Sige, yung mga propeta ni Baal, magsasayaw-sayaw pa dyan. Sugat-sugatan, maghihiyaw-hiyaw pa sila. No? Maglulundag-lundag pa sila. Pero, nung nanalangin si Elijah, bakit tumugon ang Diyos? Simple lang. Dahil nararanasan natin ang Diyos through obedience. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, doon natin actual na nararanasan ang Diyos. Ano yon? Kapag tayo ay nagsusumite o nagsasubmit sa salita ng Diyos o sa Diyos, doon po natin totoong nararanasan ang Diyos.
Kaya nga, nakakalungkot isipin na akala ng tao ang pag-worship lang, isang oras lang sa loob ng isang linggo na sasayaw, kakanta ka na. Akala nila yun lang. Hindi nila alam. Kaya nga dito sa worship natin, ano ba yung pinakamataas na bahagi ng ating pananambahan? Itong Word of God. Yung pakinggan natin ang salita ng Diyos at tutin upang maisakatuparan natin, maisabuhay natin. Ito yung pinakamataas, hindi yung pagsasayaw. Sa ibang kasi ginagawa na akala nila pag nasa peak na ng worship, pag iyak-iyak na yung mga nagkakanta at yung mga sobrang akala mo sabihin na puspos na sila. Hindi po yun ang kapuspusan. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay kung paano mo naririnig ang tinig ng Diyos at natutupad mo ito. That is the fullness of the Holy Spirit. Hindi yung dahil lang sa narinig mo yung kanta, napapaiyak ka na, tapos hindi po yun ang fullness of the Holy Spirit. Fullness of the Holy Spirit, how you hear. Paano mo naririnig ang tinig ng banal na Espiritu at nasusunod. Ganun ang mga filled by the Holy Spirit maging sa mga sa lumang tipan. Sila Moises, sila Elijah, lahat sila naririnig nila ang tinig ng banal na Espiritu. At kaya na nagawa nila na hatiin. Hindi naman actually sila yung humati. Bakit nahati ang dagat sa pamamagitan nila? Dahil narinig nila the command of God. Ano ba yung command of God kay Moises para mahati yung dagat? Sabi niya, yung patpat mo, itaas mo. Okay? So anong anong punto natin dito? Hindi nila sariling effort yung power na meron sila, but by the command of God, narinig nila ang sinabi ng Diyos, ginawa nila, and so that is God. That's why ang Diyos ang gumawa ng paraan ng himala. Ang Diyos ang gumawa ng daan para sa kanila. Ang Diyos ang humati ng dagat para sa kanila. And that is the fullness of the Holy Spirit. Naunawaan po ba natin? Kaya wag po hindi po natin basta-basta, hindi naman natin, huwag nyo na sila hayaan, but para sa atin, hindi mismo yung umiiyak ka dahil sa napakanta ka o dahil sa isang kanta, hindi yun yung pumunta sa Holy Spirit. Dahil sa isang kanta ng worship, how you properly submit to the Word of God is the fullness of the Holy Spirit. Kung paano ka mismong nagpapasakop sa salita ng Diyos, kung paano ka nagpapasakop sa salita ng Panginoon Jesus, yun ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Hallelujah! Kapag tayo po nagpasakop sa salita ng Diyos, power comes naturally. Ibig sabihin, kapag nagpasakop ka sa salita ng Diyos, ang kapangyarihan ay kusang dumadating o kusang mong nararanasan. Hindi mo kailangan ng ginawa na hindi ito sarili mong effort. Ano yung ginagawa ng iba? Pupunta roon sa mag-isa doon sa gubat, magsasanay mag-isa para magkaroon ng power. Hindi mo po sariling effort, hindi po natin sariling effort na para ma-obtain yung power na sinasabi na ito. Though, bakit yung iba? Sasabihin natin, some of them, yung mga nag-aalbular, yung mga shaman, bakit meron silang power na na-obtain? By their effort, because they are following, mayroon silang ibang win-worship. They are worshiping the devil. They are worshiping angels. Siyempre, ano ba ang power? Pag-usapan natin ang power po ay, they are the fingers of God. Sila yung mga kumikilos para sa Diyos na kinukuman niya. Sila po ang mga anghel. Kung babasahin po natin ang aklat ng Hebrews, ano ang katangian ng kapangyarihan ng Diyos? Angels, dahil sila espiritu, naturally, they can be air. Pwede sila maging hangin, pwede sila maging apoy, pwede sila maging ulap, pwede sila maging hayop, pwede sila maging tao, kung paano sila gagamitin ng Diyos. Sa Hebrews, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel
at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Okay? Sa buhay, o kung paano natin makikita sino ba yung mga anghel na dumating kay Abraham doon sa Mamre, naka-anyong tao. Nung nandun naman si Moises sa bundok ng Sinai, yung umaapoy na maliit na mababang puno, yung apoy ay anghel. So, depende po kung paano gagamitin ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Kaya nga, ang iniisip kasi ng maraming tao, ang power ay yung may tapos biglang magkakaroon ka nun, para sangre. Hindi po ganun ang power. Yung mga sangre-sangre ng hangin, ng apoy, hindi po yun yung makikita mong actual na power. Pero, ina-obtain nila para sa sarili nila. Ang power po, ang Diyos ang nagkukumand ng mga ito. Tingnan po nito, nung dumating ang banal na Espiritu sa mga disipulo doon sa atik, diba? Merong tongues of fire na nakita. Amang Horeb. Mamre, ilalim ng Mamre, puno ng Mamre. Horeb. Di ba sabi ko kasi na yun, maganda. Sa burning bush. So, kung titignan po ninyo, sana ako tuloy. Sana ako nalulun ko. Wala, sorry. Ang power, okay, yung power tayo. So, iniisip na marami, pagkat sa mga Kristiyano, yung mga ganon, parang supernatural. Pero hindi po. Ina-obtain yung iba, akala na ma-obtain nila yung power na ganon through their own effort. Hindi po eh. Sa Diyos po, kusa nating nararanasan, ang kapangyarihan yun, nagmamanifest sa ating buhay as long as we are obedient to God. Paano yung mga nagpapatutuon, mga kapatiran ko natin, they were able to walk. Sila ay nagawa po nilang makapaglakad sa ibabaw rin po ng tubig. Gaya ng pangako ng Panginoon Jesus. Why? Obedience. Dahil manong tayo na may pinapatrabaho na ang Diyos para sa kanila, para sa kanyang gawain, napakinggan niya ang tinig ng banal na Espiritu at sumunod siya. And that is the fullness also of the Holy Spirit. Yun ay kapuspusan din ng banal na Espiritu. Kung paano mo nararanasan ang kagalingan dahil sumunod ka, that is the fullness of the Holy Spirit. Kung paano ka nakakapagpalayas ng sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakakapagpalayas ka ng mga demonyo sa pangalan ng Jesus, that is because of fullness of the Holy Spirit. At naranasan mo yan nung napakinggan mo eh. Dahil hindi lahat mapakinggan ito. Diba, sinasabi na napakalinaw sa Biblia, sa pangalan ko, magpalayas kayo ng demonyo, pagalingin ninyo ang may sakit. Pero bakit ang daming hindi sumusunod? Why? Kasi hindi nila napapakinggan that it is the voice of the Holy Spirit. Hindi nila naintindihan, hindi nila naririnig na ito ay tinig ng banal na Espiritu. Kaya hindi nagmamanifesto sa kanila. Kaya nasaan ang fullness of the Holy Spirit? There's no fullness of the Holy Spirit. I hope you understand the fullness of the Holy Spirit. Okay, when we submit, the power is not obtained by our own effort. Angels are the power of God. They are the ones, ang mga anghel po, sila ang inuutusan ng Diyos para isakatuparan kung ano yung mga actual na labor. Yung actual na labor, sila po ang gumagawa, ang mga anghel. Okay? Yung sinabi po natin na ang Panginoon Jesus siya po yung craftsman. Ano ibig sabihin ng craftsman? Daw siya ang humubog ng mundo ito. Tingnan mo po, makikita po natin yung buhay ng Panginoon Jesus, yung pagiging craftsman niya, sa kanya actual na naging buhay o trabaho dito sa mundo. Hindi ba ang Panginoon Jesus na isang carpenter? Isang karpentero. So, ang tawag dito sa kadalasan ito ay isang mason. Pag nagtatanong ako dyan, saan ang trabaho ng asawa mo? Sir, siya ay mason. Bakit mason? Kaya niya magkarpentero ka, kaya niya maggawa ng mga tiles, ganyan. So, kaya niya. So, yun po ang trabaho ng isang mason. At ang isang experience na mason, kapag may proyekto, kaya po niya mag-utos ng mga tauhan. So, sa pag-uutos ng mga tauhan, siya ang mangunguna ng dapat gawin mo ito, ganito, tapos iuutos mo. Okay?
So that is, yun po yung tinatawag na sa iba na foreman o carpenter o mason. So ang Panginoon Jesus po natin ay siya po din ang nanguna. Kaya siya tinawag na craftsman, of course siya yung nag-design, inutusan din po niya ang mga anghel na kanilikha para gawin kung ano yung utos ng Panginoon Jesus. You get it? Naintindihan po natin yung kung bakit ang Panginoon Jesus mismo ay the craftsman. Yung bawat detalye yan na sinabi niya, ipinatupad niya, ipiniutos niya na, siyempre madami yan eh. Siyempre nag-iisa siya. Siyempre mag-uutos siya ng mga laborer. Okay? So kinukuman niya ang kanyang mga laborer. At yun ang mga anghel. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon Jesus na sino mang manalig sa akin, ay magagawa ang mga bagay na gagawa ko. Ang sabi po niya, sino mang manalig sa kanya, binibigyan po niya ng mga anghel upang maglingkod sa kanila. Kaya kung ikaw at ako ay naglilingkod sa ating Panginoon Jesus, angels attend to you. Ibig sabihin, ang mga anghel ang kumikilos para sa atin. Bakit kaya nakakapagpalayas ng mga demonyo, kumikilos ang mga anghel dyan? Hindi mo sariling effort na ngayon ginagawa ng iba dahil para magpalayas ng demonyo, sinasampal-sampal na. No? Yung gagawa ng dahon-dahon, binabasiwas na gano'n sa mukha. Hindi po yun yung effort. Sabi po yan, ano ang mga anghel kung gano'n? Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga maliligtas. At sino yung mga maliligtas na yan? Ikaw at ako na tumanggap sa Panginoon Jesus. Yan po ang sinasabi sa aklat ng Hebrews chapter 1 verse 14. Hindi po ako ang nagsasabi ng yan. It's the Bible itself. Ang mga anghel po ay espiritu, kaya sabi ko kanina, pwede sila mag-appear in a different forms. Kaya minsan hindi mo maintindihan kung talagang kapag humihingi ka ng tulong o nananalangin ka sa Diyos, hindi mo yan biglang darating na lang dyan magic. May mga ginagamit siya. Minsan, minsan sa mga nalulunod sa dagat. Diba? Minsan, may mga dolphins. God commands them to save. Minsan sa mga naliligaw sa gubat, di ba? May mga naglilit sa kanila, may halimbawa some kind of creatures. Okay? So depende sa sitwasyon na kinaroroonan mo, God can use any of them. God can command ang Diyos, kaya niyang utusan ang mga anghel upang tugunan yung panalangin mo. Depende. According to your situation. Kaya, huwag tayong maging arrogante na kapag nananalangin tayo, na sasabihin natin, oh Lord, iligtas mo ako sa pagkakatulungan mo ko sa ito. Tapos, ang iniisip mo, nasa isip mo yung magkakaroon ng magic, babagsak ang pera dahil kailangan mo ng pera, babagsak yung pera sa harapan mo. Hindi po ganun ang power of God. Kadalasan, ang Diyos may susuko na isang tao, nakikilala mo, okay, gusto mo mga yung buhay, makikilala ka ng magsusugang Diyos na mag-offer sa'yo ng work and some kind of business, ganyan. And that is way of angels. Way of God. Ang mga anghel, sabi ang Diyos ang nagkukuman ng mga anghel. Dinidirect niya. He can direct also the people. Maaaring may mga anghel na kumausap sa mga taong yon para ikaw ay puntahan. So, huwag po tayong maging, tinatawag na mabuhay sa pantasya, o fantasy, o yung tinatawag nilang mysticism. Yung nagpapanin mga puro magic, mga legend. Hindi po ganun. Kaya nga sinasabi ko, matutunan natin paano natin napapakinggan ang tinig ng Banal na Espiritu. At kapag napapakinggan natin yan, we can always be grateful. Lagi po tayo mapapasalamat sa Diyos. Kahit na yung tao na yun ang actual tumulong sa harapan mo, pero kapag narinig mo ang tinig ng Banal na Espiritu, this is the way of God. God sent this man to me. And then, pasasalamatan mo ang Diyos. Higit sa lahat. Of course, pasasalamatan mo yung ginamit niya, but then, on the top of that, sa taas nun, you will know whom to thank God. Whom to thanks, and that is God. Yan po ang fullness of the Holy Spirit.
Sa mga taong mga inosente, sa mga spiritual na buhay na ito, ang tingin po nila ay supernatural. Ang tingin nila sa mga ganitong bagay ay mga paranormal. Pero sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, this kind of things, mga spiritual na pangyayari, it's widely open na nabuksan sa mga spiritual na mga ano na to, mga pangyayari na to, pag nagbinuksan na ng Diyos sa ating mga mata, normal sa atin. Normal na nagkakaroon ng mga baganyan, mga normal na nakikita mo yung ginagawa ng mga pangmakukulan, normal na alam mo. Normal din na alam mo yan, ibig sabihin yan, hindi mo itinatanggi na mayroong mga mangkukulam, may mga mananawas, may mga shaman, may mga gagamot. Ibig sabihin, naniniwala ka dahil normal. Kasi nga, ba't yun nakasulat? Pero, hindi dahil sa naniniwala kang they exist, nandiyan sila, pero, alam mo din na ito ay hindi kalooban ng Diyos o taliwas sa kalooban ng Diyos. Dahil alam mo rin ang katotohanan patungkol sa totoong pamamaraan ng Diyos. Diba? Hindi dahil sa Kristiyano ka hindi mo paniniwalaan. Maraming ganyan eh. Ay, Kristiyano ka, hindi ako naniniwala sa ganyan. No. Ibig sabihin nila, ay, Kristiyano ako, hindi ako naniniwala sa Diablo. Wrong. Kung totoong Kristiyano ka, you must also believe that there is the devil, na nandiyan din ang Diablo para ikaw ay saluhin. Kung hindi mo alam kung paano kumikilos ang Diablo, kung paano kumikilos ang mga demonyo, then, hindi ka magtatagumpay sa buhay pananampalataya. Kung hindi mo alam ang kakayahan ng iyong kalaban, kahit na gaano ka kalakas ang kapangyarihan mo, hindi ka mananalo. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Okay? Ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Okay? Sino man gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. So malinaw po na yan ay utos ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos mismo nagsabi that yes, they exist. Paniwalaan nyo, pero huwag ninyong gagawin. How simple. Yung sumasangguni sa mga namatay. Ano? Paranormal. Para sa atin, normal yan. Hindi na paranormal. Alam niyo po, pagdating sa kapangyarihan, ano? Ang mga tao gustong-gusto na magkaroon ng connection. Pansinin mo, kung paano mga tao magtumahog na para lang sa kapangyarihan, gusto nila magkaroon ng connection kay kapitan, kay mayor, kay kung sino. Kung sino yung may mataas na status. Kung sino may mas mataas na estado. Diba? Gusto ng mga tao magkaroon ng connection sa kanila. Why? Power. Siyempre, kung ikaw may connection kay kapitan, may connection kay governor, di ba? Whatever happens to me, bahala siya sa akin yan. Okay? May backup ako. Di ba? Malulusutan ko. Kasi may power siya para iligtas ako sa sitwasyon ko. See? Ang tao ganun eh. Gusto nila ng connection. And when they are making connections, ano? Napakatindi ng effort na kaya nilang ibigay. Subdulang maglakbay, subdulang gumastos, nagbibigay sila ng mga regalo, ano ba? Bumibili ng mga regalo, at hindi na basta regalo, talagang hahanapin na yung pinakamainam, pinakamaganda. Para lang suyuin. Para lang magpa-impress doon sa taong may estado. See? You understand? Kung gusto ko sabihin, ganun kahirap para sa kanila magkaroon ng para lang kumuha ng connection sa mga taong may kapangyarihan o may estado sa mundo ito. Samantalang sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, bakit napakadali na sanang gawin? Pero bakit isinasantabi? Binabaliwala. At kung sino pa yung pinakamataas sa lahat, siya pa yung binabaliwala. Why? Because dito mo maintindihan ang mga tao, they are close-minded pagdating sa katotohanan.
Close-minded sila pagdating sa mga bagay na ikabubuti talaga nila. Mas gusto nila yung mabilisan. Yung quick resolve. Yun ang mga gusto nila eh. Quick resolve. Kaya hindi nila naiintindihan, hindi nila nararanasan ang Diyos. Isipin mo, gaano lang kadali kung magkaroon ng connection sa Diyos. Marinig mo lang yung tinig niya, sumunod ka sa Kanya, mag-submit ka sa Kanya, you are already connected. And then, gifts. Pasasalamat mo na lang yan sa lahat ng mga biyaya na ginawa na sa iyo ng Diyos. Isipin mo paano ka naging connected sa Diyos. Nauna na niyang ibinigay ang kanyang pangako, yung pinakuan kanya ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon Hesus. Makasalanan pa ang tao ng inibig niya, sabi nga, di ba? Binigyan niya ng kagandahang loob ang mga tao para manumbalik. Una na binigay ng Diyos. Yung regalo sa atin, ang Diyos pa nagbigay. Para lang magkaroon tayo ng connection sa Kanya. Pero binabaliwala ng marami. How ironic. Nakakalungkot. Simple lang. Ang dapat mong gawin. Obey. Hear and obey the Holy Spirit. Hear and obey Jesus. Napakadali lang, no? Hindi naman gano'n kahirap. Pero doon makikita kung bakit ang desire ng tao baluktot. Mas gusto nila, ang tingin nila, yung sarili nilang effort ba? Ang tinitingnan nila. Kaya tinan mo kung paano magmalaki ang mga tao. Ako ang naghirap. Pinaghirapan ko yan. Pinagmamalaki, di ba? Maging sa pamilya. O maging sa mga kamag-anak o sa mga kaibigan. Di ba? Laging pinagmamalaki. Laging i-debate. Di ba? Ako ang naghirap sa yan, sa mga yan. Tapos, ako ang magsasuffer. Di ba? Ganun eh. Nagiging lumalabas yung pagmamalaki ng tao. Pero hindi po ganun tinuturo sa atin Panginoon Hesus. Ano ba ang tinuturo sa atin Panginoon Hesus? Na kahit na tayo ay nagsakripisyo, pero hindi tayo aasa sa tao na silang babalik. You give your sacrifice, but the reward is from God. Hayaan natin ang Diyos na mag-reward sa atin. Hindi natin pinapangalandakan ang mga magandang bagay o buting bagay na ginagawa natin. Hindi na natin kailangan YouTube o ano pa yan. Gawin mo ito, sabi niya, nang walang nakakakita, and then God will reward you. You don't have to post. Kasi kaipokritohan na naman kadalasan, karamihan dyan ginagawa nila. Pinupost nila. Bakit? Para lang kumita. Naka-scripted na yan. Diba? Scripted po yung ginagawa ng mga vloggers na yan. Maniwala kayo. Kaya hindi ron ang katotohanan. Hindi yung ganun ang totoo na pagtulong sa tao. Hindi ganun ang totoo na paggawa ng kabutihan. Ang paggawa ng kabutihan, may nakatingin man o wala, consistent ka na ginagawa yan. Meron mang mag-appreciate o wala, ginagawa mo pa rin yan. Ano? May pumuri man sa'yo o wala, ginagawa mo pa rin yan. Yan ang totoong paggawa ng mabuti. Okay? Often, believers forget, rather ignore, that God is omnipotent. Ang mga ano ba ibig sabihin ng God is omnipotent? Siya po ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ang tao na sinusuyo na natin para magkaroon ng connection, para magkaroon ng power, lahat ng yan limitado. Pag namatay na si ganito, si Mr. President, namatay na si Mayor, wala na, tapos na yung connection mo. Diba? Pero pag nagkaroon tayo, pag ang connection natin ay nasa Diyos, this is forever. Sa buhay na ito, sa lupa at buhay na walang hanggan, your connection is intact. Tapos ayaw natin. Tapos binabaliwala natin. Kaya napakalaking kalungkutan sa kung titinan natin o kalakuhan ng tao na hindi nila maintindihan yung bagay na yun. Kasi nagiging short-minded ang mga tao pagdating sa bagay na yun. Ang gusto lang ng tao, yung panandalian, yung ginhawa ngayon na. Diba? Ngayon na. Bahagi po ng buhay natin ang pagtitiis. Sa mundong ito,
ang pagtitiis at mga sakripisyo, bahagi po ng buhay natin yan. Dahil hindi po ito ang buhay na talagang ipinangako ng ating Diyos para magpahinga. There is no rest in this world. Walang pahinga sa mundong ito. Kaya kahit pagod na tayo, andyan pa rin tayo, di ba? Dahil sa langit lang ang pahingahan. At ang sabi ng Panginoon Hesus, wala nang pag-iduha, wala nang kapaguran. Dito, andyan, maya't maya, makapagpahinga ka lang ng konti, bukas marami na naman trabaho. Diba? Totoo, totoo. Kaya ibig sabihin sa mundo ito, kailangan natin maintindihan, kaagibat natin ang mga sakripisyo. Gawin po natin ito ng buong kagalakan sa Panginoon na siya, kaya nga, gawin natin ito na nasa sa Kanya. It is hard to have a connection with God. It's simply believe in Jesus. Sabi nga, in John 15:7-8, kapag nananatili ka sa Panginoon Hesus at nananatili ang mga salita, so simply, how can you have connection? If my word remains in you, okay, and you remain in me, ask whatever you want. Hingin ninyo, okay, napakasimple ng connection, no? Kung nanatili tayo sa salita ng Diyos at nanatili tayo sa Kanya, then, humiling kayo. Humiling kayo at gagawin ko ito. Dahil sabi nga, in Christ, sabi nga ni Pablo, in Christ, kapag mananalangin tayo, in Christ, everything is yes. Lahat ay yes. All is yes in Christ. Kapag nanalangin tayo, maaring instant, maaring not yet. Yun ang sagot ng Diyos. Pero but within Christ, always yes. Pero ang tanong, bakit may no? Bakit may no? Kasi, ibig sabihin nun, it's not in Christ. It's outside Christ. Diba? Kapag outside Christ, no. Diba? Kaya nga in Christ is yes. Pero pag gumahumiling ka ng outside Christ, of course, the answer is no. Yun ang ibig sabihin ni Pablo that in Christ, all is yes. Lahat ang pananahin natin. Yung sabi ko nung nakaraan, di ba? Hindi lang porke ang mga, alam nyo, ang power. Ang power, hindi ibig sabihin someone is manifesting power. Hindi ibig sabihin he is already approved by God. God can use power. May power siya. May mga kinukuman siyang mga angels. But the devil also has power. Bakit? May mga kasama siya mga fallen angels eh. So, hindi dahil nakakapag-manifest sila ng power, they are already approved by God. Kaya hindi tayo dapat mabulag na dahil lang, oy, siya rin may power na ganito. Hindi ibig sabihin ay approved na siya ng Diyos. So, kailangan maintindihan natin kung ano yung tama. Ano yung right way of God. Okay? Tingnan natin sa buhay na ito. Kahit sinong umupong presidente sa Pilipinas, kaya niyang i-command ang military. Diba? Kahit pa yan ay pang sarili niyang interes, pwede niyang i-command ang military ng Pilipinas, pwede at susunod sila. Pero, hindi ibig sabihin, matuwid. Okay? Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. So, ganun din po tayo. Tingnan nyo ang presidente, kahit na ang presidente na yan ay may anomalya, baluktot ang pangatwiran, he can command the military or the forces of this country. Pero hindi ibig sabihin, ay approve sa ng Diyos. Why? Ano ang ina-approve ng Diyos? Ano ang mga bagay na ka-approve ng Diyos? When, kapag ang ginagawa ay naaayon sa righteousness of God. No? Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung pinapahayag nila na si Yesu Cristo ay naging tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na. Okay? So, kung titignan muna natin sa parable of this world, same thing po yung kalagayan natin.
Maging sa spiritual reality, mayroong mga nakapag-manifesto ng mga power na kanyang-kanyang healing. Kaya bakit ang mga albularyo? Meron din sila mga signs, di ba? May mga manifestations din. Pero kung alam mo yung katotohanan about the manifestation of their power, alam mo yung katwiran ng Diyos at alam mo kung anong baluktot na ginagawa nila. Kasi sa ating bansa, okay, alam ng taong bayan na baluktot ang ginagawa, halimbawa ng nagkukuman. Pero wala pa rin silang magawa. Why? Nandun ang power sa kanya eh. Patikin kasi hinakukuman pa rin niya. Diba? So, ibig sabihin, power can also be imitated. Nakaka-counterfeit. Kasi, nung binagsak po si Diablo dito, hindi naman siya nag-iisa. 1/3 of heavenly angels, fallen angels, ay kasama po niya. At ano ba ang mga anghel ulit natin? Sabi, they are the servants. Sila yung mga naglilingkod. They are the powers. Sila yung fingers of God. Sila yung kamay ng Diyos. No? Pag sinabi natin kamay ng Diyos, sila yung kumikilos sa pag nagutos ang Diyos. Same thing. The devil also has fingers. Yung mga kasama niya ng mga fallen angels. Kaya, they can also manifest power. But twisted. Kaya may tinatawag na power of darkness. Sila po yun. Ano ba ang tinatawag na power of darkness? Yung kapangyarihan nila na wala sa katotohanan, kasinungalingan ang kanilang ini-implement. Okay? Yun yung darkness. Ano ba ang darkness? Darkness is lies. Kasinungalingan. Kaya kapag nakikita mo ang Pilipinas puno na ng kasinungalingan, alam mo na that this country is filled with darkness. Alam mo na kapag sa isang bahay ay punong-puno ng kasinungalingan ang mga tao doon, alam mo kung gaano kadilim ang kanilang tahanan. Kahit pa ang kanilang bahay ay napakaganda, napakaliwanag, maraming ilaw, pero kung kasinungalingan ang namumuhay sa kanilang buhay, that is darkness. Kadiliman po yun. Ano? Kaya Jesus, okay, to wrap up, Jesus is the command of God. Kaya ibig sabihin, Jesus' command also is Lord. Ibig sabihin, ituring din po natin, normal lang na ang salita o utos ng ating Panginoon Jesus ay ituring po natin na Panginoon din. Ang ibig sabihin ng Panginoon, susundin natin, ituturing natin that He is mag-submit tayo sa kanyang salita. Kaya nga, nang iniutos sa atin, ano ba yung pangalawang utos sa atin? Una, love God. Pangalawa, love one another. Ano ba ibig sabihin ng love one another? So, ang iniisip lang siguro ng iba, kung sinabi mong love one another, maging mabait ka sa iyong kapwa, maging matulungin ka sa iyong kapwa, yun lang ba ang love one another? Hindi lang po yun. Ang number one na sinasabi ng Biblia, to love one another, turuan mo ang kapatid mo, ang anak mo, ang mga kasambahan mo na sumunod sa Panginoon Jesus at maglingkod sa Kanya. Yan ang pag-ibig natin sa bawat isa. Kasi ano ba ang sabi ng Panginoon Jesus? If you love me, kung iniibig mo ako, ang sabi niya, susundin mo ang aking mga utos. Ngayon, sino ba ang mga umiibig sa ating Panginoon Jesus? Lahat ang umiibig sa Kanya, ibig sabihin, sila ay iyong kapatid, iyong kapwa. Kung ano ang ginagawa mo sa Panginoon Jesus ay ginagawa mo rin. Halimbawa, sa kanyang lingkod o sa kanyang mga kapatid. Kung ikaw, siya, kapatid ng Panginoon Jesus, ano mang gawin mo sa kanya ay ginagawa mo sa Panginoon Jesus. Ngayon, kung kapatid mo, tinuturuan mo na sumunod sa ating Panginoon Jesus, matuto sa mga katuruan ng Panginoon Jesus, then, ibig sabihin, iniibig natin ang bawat isa. Naintindihan po? Hindi lang yung basta maging mapagbigay ka. Hindi lang yung basta maging mabait ka. Kahit na gaano ka mapagbigay sa Kanya, gaano ka maging mabait sa Kanya, matulungin sa Kanya, kung hindi mo naman siya ginagahit at tinuturuan kung paano paglingkuran ang ating Panginoon Jesus, then that is incomplete love for one another. Maaari pang oran ng saysay yun. Baka mamaya, ikaw na ang ituring niyang Diyos. Ano? Ikaw na ang ituring niyang Panginoon. Dahil sa iyo na lang aasa sa kabaitan mo. Hindi po yun. That's why, ang ginagawa po natin sa bawat isa rito, tinuturuan natin bawat isa how to serve God. Paano sumunod sa ating Panginoon Jesus. Maging kami
Yung Pastor Grace, tinuturo po namin sa inyo, kaya ano sinabi namin, hindi namin itunuturing ang aming sarili na kami lang ang inyong titingnan, kami lang susundin. We must be guided into Christ-centered. Hallelujah! Kaya nga po sa pagkataon ito, let us thank God. No? Pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang pagpapahayag sa pamamagitan ng lingkod na kanyang ginamit at ang mga salitang ito nawa ay patuloy na magmulat sa ating mga mata kung paano pa natin patuloy na papakinggan ang tinig ng Banal na Espiritu, patuloy na matupad ang kanyang kalooban. Let us all shout the name of Jesus and let us pray. Jesus! Jesus! Jesus, Ama namin Diyos na makapangyarihan, tunay nga sa iyo, papuri. Kamangha-mangha ang mga bagay, ang iyong magawa ay tunay na dakila. Ama, nagpapasalamat kami sa kagandahang loob mo na panaparanas mo sa bawat sambahayan sa iglesia nito at sa lahat ng mga kapatiran sa iglesia nito, kumaliit man o malaki. Thank you, Father God, sa lahat ng biyaya at upala. At maging sumasalita mo na patuloy mo pinapaunawa sa amin, patuloy mo pinapanig sa amin. Tulungan mo kami na magtaglay ng puso mapagpakumbaba ng tailang pandinig na tunay na matalas na pandinig na mapakinggan ang tinig ng Banal na Espiritu upang ikaw ay patuloy naming masunod. Ang mga salita mo nawa ay maging ilaw, tunay na maging ilaw sa bawat hakbang ng aming mga paa upang hindi kami matitisod. Alam namin na ikaw lamang ang may kakayahan na mabago ang buhay namin, maituwid, mahilom ang anumang mga karamdaman at may tama ang anumang mga kamalian sa amin. Tulungan mo kami na ang mga bagay nito na hindi mo kinalulugdan sa amin ay aming mapansin, aming maunawaan at maituwid ang aming landas patungo sa iyong katwiran. Tulungan mo rin ang bawat isa na mapagpala at maingatan at sa pamamagitan ng iyong mga salita nawa ay sila ay patuloy na magtaglay ng kapangyarihan, maintindihan nila kung ang kanilang estado sa iyong harapan, na kinikilala namin na ikaw ang kataas-taasan na aming kinikilala na kung saan kami nagnanais na magkaroon ng totoong relasyon o connection sa iyo at maintindihan namin na wala kang katulad. You can do all things. You are omnipotent God. Father God, we ask that you continue to guide every one of us in this waking life sa buwan na ito, na sa bawat pagtahak namin, bawat hakbang namin sa mga gawain namin sa araw-araw, ikaw ang araw-araw namin maging aalalahaning gabay. At sa mga pagkakataon na alam namin, hindi namin kayang gawin sa aming sariling kakayahan, ikaw ang magbigay ng landas at lunas sa lahat ng mga ito. Salamat Ama, ito ang aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat, ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Dahil pong lahat ay tumayotin mo ko. Ang kagandahang loob ng ating Panginoon Hesus, ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw ngayon at magpakilanman, at sa pangunguna ng Banal na Espiritu ay niyahayag ko na maranasan and to manifest to everyone who heed the command of our Lord Jesus Christ now and forever. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay sama-samang umawit ng buong kagalakan para